Isang araw, habang naglalakad ang isang babaeng buntis ng umagang iyon, nang may natagpuan siyang isang bangkay ng lalaki na tila ba tinambangan ng kung anong hayop sa gilid ng daanan. Dahil sa wakwak na ang tiyan nito at wala na ang kanyang lamang loob, kaya nagsisigaw siya at tinawag niya kaagad si Kapitan Tomas. Samantalang sa kabilang dako naman ay kasalukuyang nagpapahinga si Kapitan Tomas sa kanyang bahay nang biglang umilaw ang kanyang punyal. Kaya agad siyang tumayo at hinawakan ang kanyang punyal. Kaagad na siyang lumabas ng bahay at tinungo ang babaeng humihingi ng tulong sa kanya, na nakita niya sa kanyang balintataw nang hawakan niya ang punyal. Pagkarating niya sa pinangyarihan ay naroroon na ang iba pang mga kababaryo nila at nabungaran niya ang isang lalaking nakahandusay sa lupa at wala na itong buhay. Nilapitan niya ang bangkay, pagkatapos ay hinawakan niya ito. Noong hawakan niya ang bangkay ay nakita niya sa kanyang balintataw na tinambangan pala ito ng isang babaeng aswang. Makinig kayo mga kabaryo ko. Magmula sa araw na ito, tuwing sasapit ang ika-6 ng gabi, kung pwede lang, nasa loob na kayo ng inyong mga bahay dahil mayroon na namang namiminsalang aswang dito sa atin. Pahayag ni Kapitan Tomas. Ano ho, Kap? Aswang? Tanong ng babaeng buntis. Oo, Ineng. Aswang na babae ang tumambang sa lalaking ito. Kaya mag-iingat kayo palagi at huwag na kayong lalabas-labas pa ng bahay. Huwag na kayong makipagmarites pa sa mga kapitbahay nyo hanggat hindi ko pa nahuhuli ang aswang na ito. Maliwanag ba? Para din ito sa inyong kaligtasan. Ang ginagawa ko kaya ngayon ay makinig muna kayo sa mga utos ko. Okay? Wika ni Kapitan Tomas. Agad namang ipinakalat ng mga barangay tanod sa buong baryo ang tungkol sa nangyari sa lalaking namatay. Kaya ipinagbabawal nila muna ang paglabas ng bahay. Maliban na lang sa mga taong may trabaho sa gabi at gabi na kung makakauwi. Inutusan rin ni Kapitan Tomas ang kanyang mga tauhan na magbantay ng maigi sa paligid at kapag may nararamdaman o nakita silang kakaiba, huwag mag-alinlangang tawagin kaagad siya. Magmula nang kumalat sa baryo ang pamiminsala ng aswang na babae, ay takot na ang mga tao. Kaya pagpatak ng 6:00 ng hapon ay sarado na lahat ang kanilang mga bahay at wala ka nang makikitang mga taong palakad-lakad pa sa kalsada. Patuloy pa rin nagmamasid ang mga tauhan ni Kapitan Tomas at hinahanap nila ang aswang na babae. Kinaumagahan ay may nakita na naman silang isang patay na hayop naman sa gilid ng daanan. Wakwak ang dibdib at wala na rin ang lamang loob. Kap, napakadulas talaga ng aswang na yun. Ilang gabi na nating pinaghahanap ito pero hindi pa rin natin mahuli-huli sa akto. Ay nako, hayaan mo na Pablo. Dahil panigurado kung mahuhuli rin natin ang lecheng aswang na iyon. Ang importante sa ngayon ay panatilihing ligtas ang mga kababaryo natin
laban sa epal na aswang na yan. Wika ni Kapitan Tomas. Ilang gabi nang nag-iikot si Kapitan Tomas at nagmamanman sa buong baryo. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ang isang barangay tanod na si Pablo, ay nagulat na lang siya nang biglang may sumalubong sa kanyang babae. Buhaghag ang mga buhok nitong tila ba nililipad iyon ng napakalakas na hangin. Mabaho rin ang simoy ng hangin sa paligid, kaya napatakip ng ilong si Pablo. Ang buong akala niya ay isang baliw lang na babae ang papasugod sa kanya, kaya inawat niya ito. Ngunit nang makalapit na kay Pablo ang babae, ay doon niya lang napagtanto na isang aswang pala ito, dahil sa matutulis nitong mga ngipin at mga matang nagbabagang kulay pula. Naku, lintik! Aswang pala ito! Aswang ang babaeng ito! Tulong! Naku, Kap! Kapitan Tomas! Tulong! Tulungan niyo po ako, Kap! May aswang! Sa kabilang dako naman, habang naglalakad si Kapitan Tomas, sa kabilang kalye ay nakita niyang umiilaw ang kanyang punyal. Kaya agad niya itong itinaas at agad niyang sinundan kung saan patungo ang punyal. Ha! Yari ka sa aking aswang ka! Ito na si Kapitan Tomas! Pero bago lahat, pormahan muna! Ha! Uy! Aray ko, Diyos me! Uy! Ha! Uy! Dito pala sa kabila! Ha! Ha! Hala mo, kaya mo ba yun? Ha! Ito sa inyo! Uy! Uy, ahas! Ha! Saan ang galing yung ahas na yun? Mag-ina pa! Hoy, aswang! Finally nagkita rin tayo. Ha! Ako ang harapin mo. Huwag yang tauhan kong si Pablo. Walang powers yan eh. Sigaw ni Kapitan Tomas habang nakatutok sa aswang ang kanyang punyal. Matalim na tumingin sa kanya ang aswang at agad siyang sinunggaban. Hindi naman nag-alinlangang sumugod rin si Kapitan Tomas papalapit sa aswang. At noong magkaharap na nga sila, ay naglaban ang dalawa. Agad na pinagsasasaksak ni Kapitan Tomas ang aswang ng kanyang hawak na punyal at iwinasiwas ang aswang. Nang sa ganoon ay hindi siya mahablot ng mga kuko nitong mahahaba. Kahit sugatan na ang aswang ay hindi pa rin ito tinigilan ni Kapitan Tomas. Maya-maya pa ay tumakbo papalayo ang aswang at hinabol ito ni Kapitan Tomas. Pilit namang pinagkakakalmot ng aswang si Kapitan Tomas, kaya tinapos na niya ang buhay ng aswang. Bumulagta ng bitiwan ni Kapitan Tomas ang aswang at puro saksak ng kanyang punyal ang katawan nito. Kaya wala pang isang minuto ay nalagutan na ng hininga ang aswang na babae. Grabe kang aswang ka, matatapos din pala kita. Ginasgas mo pa tong maong ko, bagong bili to eh. O ano Pablo, kamusta ka dyan? Nakatunganga ka. Okay ka lang ba? Opo, Kapitan Tomas. Nagulat ako, ang galing mo pala, Kapitan Tomas. Nakita ko kanina nung nagpagulong-gulong kayo. Ang galing mo, no? Nasugatan ka ba? Huwag ka nang maingay. Ito nga ang hapdi nga ng likod ko eh. Huwag ka na magulo. Sorry, Kap. Okay. Maraming salamat po sa pagligtas niyo po sa akin. Okay. Sa pamamagitan ng aking orasyon, ibunyag mo punyal kung sino
ang babaeng aswang. Hindi nagtagal ay biglang nagbago ang anyo ng aswang at bumalik sa normal ang mukha ng aswang. Agad namang nagsidatingan ang iba pang mga barangay tanod. Damn! Kilala ko yan ah! Di ba yan si Aling Maria yung nagtitinda ng fishball? Oo nga dude, siya nga si Aling Maria. May utang pa nga ako dyan eh. Igalang niyo pa rin si Aling Maria. Kahit papano ay kababaryo pa rin natin siya. Malamang tuwing siya ay magiging aswang ay wala na siya sa kanyang sarili. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Kap, anong gagawin natin kay Aling Maria? Ilibing natin siya. Bigyan natin siya ng isang dissenting funeral. Wow, funeral daw. Uy, tarantado, narinig ko yun ah. Nagpasalamat naman ang mga taga-baryo kay Kapitan Tomas dahil muli na namang nalutas ang kanilang problema at niligtas niya ang mga taong mga kababaryo niya hanggang sa susunod na kasaysayan ni Kapitan Tomas. Kap, pigaan ko kaya ng kalamansi yung likod mo. Tarantado ka talaga, Pablo.